Hindi natin maitatanggi na kadalasan nagiging aso't pusa tayo kapag kaharap na natin ang ating mga nakababata o nakakatandang kapatid. Minsan rin nagkakatampuhan kapag hindi nagkakaunawaan. Ngunit sa araw-araw niyong pagsasama, nakatitiyak ka bang kilala mo na talaga ang kapatid mo? Ilang porsyento ba ang may bibigay mong pagmamahal para sa kanya? Nandito na naman tayo mga kaibigan at sabay-sabay na naman natin tunghayan ang bagong kwento natin ngayon na patungkol sa dalawang dalagang magkapatid. Ngunit isa sa kanila hindi man lang nakakakita sa itsura ng mukha ng kapatid niya. Dalawang magkapatid na talagang malapit sa isa't isa. Nagkakaunawaan at marami na ring nabuo ng mga masasayang memorya. Si Had at si Jillian. Ang dalawang dalaga na halos hindi na mapaghiwalay ng mga magulang na noon ay buhay pa. Ngunit ang pagkabigo nila sa kanilang mga magulang ay hindi naging hadlang upang habang buhay na silang malungkot. Ang dalawang dalaga ay talagang masayang nagsasama sa kahit saan man sila magpunta. Kasalukuyan na sila ngayong kumakain sa kanilang kusina. Gusto mo ba ng itlog, Had? Tanong ng dalagang si Jillian sa kanyang kapatid. Ngumiti ang dalagang si Had at tumango bilang sagot. Maya-maya, hinawakan ng kapatid niyang si Jillian ang kanyang kamay at ginabayan siya sa paghawak ng kutsara at tinidor. Sorry, tipid na sabi ni Had. Nangunot noo si Jillian at tumingin sa kapatid. Sorry saan, Had? Tanong ni Jillian. Dahil naabala na kita masyado. Kahit ang paghawak ng kutsara at tinidor, kinakailangan mo pa akong tulungan. Sagot ng dalagang si Had habang nakatingin pa rin sa harap. Had, huwag kang magsalita ng ganyan. Nawala na ang ngiti ni Jillian at nakasimangot nang nakatingin sa pagkain. Totoo naman dahil sa pagiging bulag ko, nagdudulot na ako ng problema sa'yo. Diretsang sabi ng dalagang si Had, kaya marahas na tumayo ang kapatid niyang si Jillian. Kukuha muna ako ng juice sa rep. Pagpapalusot ni Jillian sa kapatid. Naramdaman na lang ng dalagang si Had ang pagalis ng kapatid kaya napapikit na lamang siya. Sana pala, hindi ko na lang sinabi yun. Bulong ni Had sa sarili. Bumalik na ang kapatid niyang si Jillian at narinig niya ang basong inilapag ng kapatid sa mesa. Had, magmula ngayon, huwag ka na mag-iisip ng ganyan. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat o problema sa akin. Kaya huwag mo na ulit sabihin ng mga ganong bagay. Okay? Seryosong sabi ni Jillian kay Had. Bahagyang yumuko ang dalaga at tumango. Bilisan mo na dyan. Di pa magsha-shopping pa tayo sa mall. Nakangiting pagsasalita ng dalagang si Jillian sa kanyang kapatid. Matapos kumain, naligo at nagbihis na rin ang dalawa. Ngayon ay nasa kwarto na sila at nag-aayos para sa sarili. Ayan, sobrang ganda mo na, Had. Komento ni Jillian sa kapatid. Nakakalagay lang ng lipstick. Binobola mo lang yata ako, Jillian. Nakangusong sabi ni Had. Kabag ako ang nagsabi. Totoo yan. Nakangising tugon naman ni Jillian. Diretso lang ang tingin ni Had sa kung saan habang pinapakaramdaman ng kapatid niyang nag-aayos. Curious ako sa mukha mo, Julian. Hula ko sobrang ganda mo siguro. Biglang pagsasalita ng dalagang si Had. Nagulat na lamang si Jillian sa salitang narinig niya sa kapatid niya. Naramdaman ni Had na lumapit si Jillian sa kanya kaya ngumiti siya. Balang araw, makikita mo rin ang kagandahan ko, Had. Matapos iyong sabihin ni Jillian ay sabay na silang tumawa. Sobrang saya nila habang naglilibang sa mall. Kung ano-ano na rin ang pinagbibili nila at kahit anong pinagkukwentuhan nila habang naglalakad. Nakasabit lang ang kamay ni Had sa braso ng kapatid kaya hindi niya naihiwalay dito. Kahit saan man sila magpunta, sinasabihan rin siya ng kapatid niya patungkol sa kung ano ang mga magagandang bagay na bigong makita ng dalaga.
Sa kanan mo, Had, ay malaking billboard ng idol natin. Kinikilig na bulong ni Jillian kay Had. Ang BTS ba? Nakangiting tanong ni Had at sinubukan pang lumingon sa kanan niya na para bang gusto niyang makita iyon. Oo, Had, ang BTS nga. Masayang tugon ni Jillian. Anong suot nila, Jillian? Excited na tanong ni Had sa kapatid. Si Jin... Hindi na ituloy ng dalaga ang sasabihin nang biglang may bumangga sa kanila. Nahiwalay si Had sa kapatid niya kaya agad siyang kinapa ang mga paligid. Jillian! Jillian, nasaan ka? Paghahanap ni Had sa kapatid. Nakaupo ngayon ang dalagang si Jillian at napapikit sa nararamdamang sakit sa puwet dahil sa biglaang pagkupo. Sorry! Isang boses ng binata ang narinig ni Jillian kaya naimulat niya ang kanyang mga mata. Okay lang ako, nauutal na sagot ni Jillian. Tutulungan na kita, sabi ng binata habang inilahad ang kamay sa kanya. Tinanggap niya ang kamay ng binata at tumayo. Halos mapanganga ang dalagang si Jillian dahil sa guwapong binatang kaharap niya ngayon. May masakit ba sa'yo? Sorry talaga. Hindi kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Sabi pa ng binata habang kinakamot ang ulo na para bang nahihiya. Okay lang, wala namang masakit. Nakangiting sumagot si Jillian. Jillian, nasaan ka? Narinig ni Jillian ang pagtawag ng kapatid niya sa kanya kaya napukaw siya at lumapit sa kapatid niyang si Had. Naramdaman na lang ni Had ang biglang may humawak sa braso niya kaya agad siyang kumapit dito. Ikaw ba yan, Jillian? Tanong niya dito. Oo, ako ito, Had. Sorry, nabitawan kita. Sinabit ulit ni Had ang kanyang kamay sa braso ng kapatid. Pasensya na sa inyo. Paghingi ng tawad ng binata kaya nagulat si Had. Sino siya, Jillian? Bulong ni Had sa kapatid. Siya ang nakabangga sa atin. Bulong ng pabalik ni Jillian. Okay lang yun. Sige, uuna na kami. Nakangiting paalam ni Jillian sa binata. Tinalikuran na ng mga dalaga ang binata. Kahit hindi kita nakikita, alam kong namumula na ang pisngi mo, Jillian. Natatawang sabi ni Had. Uy, hindi Pagkontra ni Jillian. Siguro pogi yung nakabangga sa atin kanina. Para kasing naiilang kang makipag-usap kanina eh. Pangaasar ulit ni Had kay Jillian. Umuwi na nga lang tayo, Had. Pag-iiba ni Jillian kaya natawa na lamang si Had. Kagaya nung dati, naging masaya ang dalawang dalaga hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Bigla na lang nagbago ang lahat. Had, aalis muna ako ngayong gabi Uuwi ako ng 10:00. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Pagpapaalam ni Jillian kay Had. Sige, mag-iingat ka, tugon ni Had. Akala ni Had na hindi niya maririnig ang pagsara ng pinto, ngunit nabigo siya at narinig niya itong sumara. Hudyat na nakaalis na ang kapatid niya. Ngayon ko lang naranasan na iwan ako ni Jillian dito sa bahay mag-isa. Pagsasalita ni Had sa sarili habang nakaupo sa sala. Lumipas pa ang ilang araw. Palagi nang lumalabas mag-isa ang kapatid niyang si Jillian at hindi na rin sila gaano nakakapasyal dalawa. Talagang nagbago na ang kapatid niya. Habang nakaupo sa kwarto, dinaramdam na lang ng dalagang si Had ang kapatid niyang si Jillian na parang nagbibihis. Alis ka na naman ba? Mahinahong tanong ni Had. Bagyang tumahimik ang silid. Paano mo nalaman? Nauutal na tanong ni Jillian. Jillian, bulag ako pero hindi ibig sabihin nun hindi ko naririnig o nararamdaman ang nasa paligid ko. Sagot ni Had sa kapatid. Oo, aalis ako ngayon. Bakit? May pabibili ka ba, Had? Nagpatuloy na sa pag-aayos si Jillian. Jillian, pwede ko bang malaman kung ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon nung nakaraang mga araw? Napansin ko kasi na parang nakakalimutan mo na ako. Balungkot na pagsasalita ni Had. Naramdaman niyang lumapit ang kapatid niyang si Jillian at hinawakan ang kanyang balikat. Had, ang totoo kasi niyan, may boyfriend na ako. Naalala mo yung binatang nakabangga sa atin sa mall? Siya si Luis.
siya ang boyfriend ko ngayon. Nahihiyang pag-aamin ni Jillian sa kapatid. Kaya pala nakalimutan mo na ako. Pero bakit inilihim mo sa akin, Jillian? Tanong niya kay Jillian. Kasi ayaw kitang saktan, Had. Ayaw kong maramdaman mong pinagpalit na kita sa iba. Naluluwang sagot naman ni Jillian. Pero pinaramdam mo na sa akin yun, Jillian. Malungkot na sabi ni Had. Had, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Bigla kasing nabuhayan ng puso ko kay Luis. Hindi ko sinasadyang saktan ka, Had. Sorry. Naiyak na sabi ni Jillian at yumakap sa kapatid. Okay lang. Naintindihan kita, Jillian. Alam ko namang hindi sa lahat ng pagkakataon ako palagi ang makakasama mo. Hindi naman pwedeng panghabang buhay na ikaw lagi ang nasa tabi ko. Kaya naintindihan kita, Jillian. Ako ang dapat mag-sorry dahil naging makasarili ako. Umiiyak na sabi ng dalagang si Had. Yumakap pabalik si Had habang walang tigil na ang pag-iyak. Matapos ang pagtatawaran nila ay naging maayos na ulit ang lahat. Pareho silang dalawa na may nagawa ring mali at lahat ng iyon ay naitama na nila. Naiwan ko ang paper bag sa mesa. Babalikan ko lang sandali. Pagsasalita ni Jillian sa boyfriend niyang si Luis at ang kapatid na si Had. Kasalukuyan na kasi silang nasa labas at kakatapos lang nilang kumain. Akma na sana silang aalis ni Jillian nang pinigilan siya ng boyfriend. Ako na ang kukuha, Jillian. Pagboluntaryo ni Luis. Hindi, ako na. Samahan mo lang ang kapatid ko. Babalik rin ako kagad. Nakangiting sabi ni Jillian. Walang nagawa ang boyfriend niya kaya binitawan niya ang paghahawak niya dito. Mag-ingat ka, Jillian. Habol pa ni Had sa kapatid. Nakangiting tumalikod si Jillian at naglakad papalayo sa kanila. Maya-maya lang bigla narinig ni Had parang may kung anong nabangga. Jillian? Narinig niyang sigaw ng boyfriend ng kapatid niya. Luis, ano nangyari? Gulat na tanong ni Had. Kinabayan siya ni Luis at naglakad patungo sa kung saan. Narinig ng dalaga ang mga boses ng mga tao na parang nagbubulungan at ang mga sasakyan na tila ba nasa gitna ng traffic. Luis, ano nangyari sa kapatid ko? Naiiyak na tanong ni Had kay Luis. Nasagasaan si Jillian, Had. Anunsyo ni Luis kaya napahagulgul sa iyak ang dalaga. Maya-maya, tumating na ang ambulansya at nagtungo sa ospital. Ilang oras rin silang nanatili doon hanggang sa lumapit na sa kanila ang doktor. May sinabi pa ang doktor pero agad na lang nanghina ang dalaga at napaupo nang marinig ang napakasakit na balita ng doktor. Sorry, hindi na kinaya ng pasyente. Masyadong marami ang dugong nawala sa kanya kaya hindi na naagapan at binawian na talaga siya ng buhay. Nanghihina na si Had at pilit pinaniniwalaan sa sarili na panaginip lang ang lahat ng ito. Had, nanghihina rin tumawag si Luis sa kanya kaya napayakap siya dito. Isang oras ring nanatili ang dalaga sa ospital at tinihintay na baka magising pa ang kanyang kapatid. Had, wala na talaga siya. Hindi na natin siya maibabalik pa. Seryosong sabi ni Luis sa kanya. Hindi, alam kong buhay pa ang kapatid ko. Pagmamatigas ni Had. Maya-maya naramdaman na lang niya na tumabi sa kanya si Luis. Alam mo ba, Had, bago maaksidente si Jillian, may sinabi siya sa akin. Sabi ni Luis. Ano yun? Nanghihinang tanong ng dalaga. Alam kong masasaktan ka nito pero sinabi niya sa akin na kapag may mangyaring masama sa kanya, idodonate raw niya ang cornea niya sa'yo. Nakayukong sabi ng binata. Naiyak na lamang lalo ang dalaga. Hindi niya kailangan ng mga mata. Ang kailangan niya ay ang kapatid niya. Gusto niyang makasama ulit ang kapatid niya. Ilang buwan rin ang nakalipas. Umabot na ang araw na pwede nang tanggalin ni Had ang tela na nakatakip sa mga mata niya. Tinupad na lang naman niya ang pangarap ng kapatid niya na sana ay makakita na siya. Habang hinihintay na magtanggal ang tela, bigla na lang naalala ng dalaga ang araw na nagtanong siya kay Jillian kung ano ang mukha nito. Malungkot na lamang nang umiti si Had nang maalala niya ulit iyon.
nang naramdaman niya na wala na ang tela sa mga mata niya. Dahan na siyang binuksan ang mga mata niya. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanya. Sobrang liwanag ng nakikita niya hanggang sa unti-unti na siyang nakakita ng malinaw ang buong kapaligiran. "Had, nakikita mo ba ako?" tanong ng binata na nasa harapan niya. "Luis, ikaw ba yan?" tanong ni Had sa binata. "Oo, ako nga ito. Nakikita mo ba ako?" tanong ulit ng binata. Tumango ang dalaga at matamis ng umiti. Sobrang saya ng mga tao sa paligid niya nang malamang nakakakita na ang dalaga. Kasalukuyan na rin silang nakasakay sa sasakyan pauwi sa bahay. "Hindi ko na matiis pa. Gusto ko na makita ang kapatid ko." Nakangiting sabi ni Had kay Luis. Na makarating sa bahay, inalalayan siya ng binata na makapasok dito. Parang ngayon lang nakapasok ang dalaga sa bahay dahil panay itong inililibot ang tingin sa paligid. Maya-maya lang ay may biglang nakitang picture frame si Had ng isang litrato ng dalawang dalaga. Lumapit siya dito at napakurap-kurap na nakatingin dito. "Di ba ako ito? Bakit dalawa ako dito?" kunot noong tanong ng dalaga habang tutok na tutok sa litrato. "Ikaw yan at si Jillian. Hindi lang kayo magkapatid, Had. Kambal kayo ni Jillian." "Isa kayong kambal?" nakangiting sabi ni Luis na talagang nagpagulat sa dalaga. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Bigla na lang naalala ang mga panahon na kasama niya si Jillian. Gusto man niyang umiyak dahil sa tuwa ay hindi niya magawa dahil kakaupera lang ng mga mata niya. Kinuha ni Had ang litrato at nakangiti siyang hinawakan ito. "Pangako, naaalagaan ko ang napakaganda mong mga mata, aking kambal." Nakangiti siyang nakatingin sa litrato at masaya niya itong niyayakap. Sa kwento natin ngayon ay talagang nabibigyang buhay tayo sa pagmamahal ng ating mga kapatid. Kung minsan ay may nabubuong tampuhan ay iyon ay dahil normal lang. Kaya naman mga kaibigan, mahalin mo ang kapatid mo at samahan mo siya habang may pagkakataon pa, dahil hindi mo malalaman kung kailan mo pagsisisihan ang hindi mo pagmamahal sa kanya. Hanggang dito muna po tayo. Ito nga po pala ang kwento ng buhay at iba pa na laging nagpapaalalang ikaw ang bida ng iyong buhay.